So hello and good morning po sa ating lahat, sa nanonood po sa kanilang tahanan, sa mga first-timer po, welcome po sa GCF Bulacan. Ito po ang sinasabi sa mga awit 91 verses 1 to 2. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng katas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, Moogkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Tunay nga sa Diyos natin, dapat ipagkatiwala ang ating mga buhay, sapagkat siya ang Diyos na sa atin na may lalang. Siya ang higit sa lahat na nakakaalam na kung ano ang mabuti para sa ating buhay. Purihin si Yahweh. Bago po tayo magawitan para sa ating Panginoon, sa pangunguna po ng music team, tayo po muna yumukot manalangin. At ating hingin ang gabay ng banal na Espiritu sa ating gawain sa araw na ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon na makapangyarihang sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa umagang ito. Salamat po Ama sa kalakasan at pag-iingat na ipinagkulob mo sa aming buong linggong nagdaan. Sa pagkakataon pong ito ay hinihiling po namin, linisin at ihanda mo po ang aming puso't isipan para po sa gawain ngayong umaga. Ingatan mo din po ang mga kapatiran naming parating pa lamang. Pagpalain mo din Ama ang mga bawat lingkod na gagamitin mo sa gawain ito. Itama mo po ang aming puso. Bigyan mo po kami ng makababaang loob at ikaw lamang maitaas at madakila sa oras na ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maaari po ba tayong tumayo? Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon at kailanman pagsamo ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayong bukas at kailanman samba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi
laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Hebreo 13, Kapitulo 15. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Magandang umaga, GCF Bulacan. Sabay-sabay nating itaas ang ating mga tinig sa Panginoon. Dakila ang Kanyang pangalan. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang mabantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, 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 dakila siya. Amen. Ang ating Panginoon ay hindi nagbabago. Ang Diyos noon, ngayon at sa hinaharap. Siya lamang ang nararapat nating pasalamatan at sambahin. Patuloy po tayong umawit at magpuri sa Panginoon. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo
Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan
maingat po naming ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo bilang paggalang sa pagbasa ng banal na salita. Our scripture passage for today is found in the book of Exodus, chapter 20, verses 8 to 11. Let's read all together. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall not do any work, you or your son or your daughter, your male or your female servant, or your cattle, or your sojourner who stays with you. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, and rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. May the Lord add blessing to the reading of His word. You may now all take your seats. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, minsan pa kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Sa isa na namang pribilehiyo na meron sa inyong mga anak upang magsama-sama sa lugar na ito at magbigay luwalhati, parangal, dakilain ang iyong dakilang pangalan. At lahat ng ito ay dahil sa inyong biyaya lamang. Ang totoo po, Ama, katulad ng pinuna ng iyong buhay, sa iyong buhay na salita, kami ay walang kakayahan upang lumapit sa inyo na banal, matuwid na Diyos, sapagkat kaming lahat ay makasalanan. Subalit dahil sa inyong biyaya, ay pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus, namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang aming mga kasalanan. At sa pamagitan ng kanyang kamatayan, kami ay magkaroon ng buhay. Ito rin ang dahilan upang kami ay magkaroon ng ugnayan sa inyo. Hindi saan pa mang bagay na aming nagawa, kung hindi na ginawa ng iyong bugtong na anak na si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At ito ang sinasabi ng manunulat ng aklat ng Hebreyo, na through our Lord and Savior Jesus Christ, we can come to your throne of grace with confidence, O God. Not because of our merit, O Lord, but because of what the Lord Jesus Christ had done on the cross of Calvary. And Father, patuloy kaming magpapasalamat, magpupuri sa iyong dakilang pangalan sa kaligtasan ito na ibinigay mo sa amin. At sa oras na ito, salamat po, Ama, sapagkat hindi mo lamang kami pinalaya sa aming mga kasalanan, hindi mo lamang kami binigyan ng kaligtasan, binigyan mo rin kami ng pribilehiyo upang makalapit sa inyo at may pagkatiwala, mailagak ang lahat ng aming mga kabigatan. Sabi mo nga po, Ama, mula sa iyong buhay na salita, ang sinumang napapagal ay maaari naming ilagak sa inyo ang aming mga kabigatan. Hindi kami dapat mag-alala, pagkos ilagak namin o ibigay namin sa inyo ang lahat ng aming alalahanin, sapagkat ikaw ang Diyos na tunay na kumakalinga. Kaya nga po, Ama, kagalakan naming ipagkatiwala ang mga kapatiran namin na ngayon ay dumaranas ng mabibigat na karamdaman. Please continue to extend your loving and healing hand upon them, O Lord. And by your grace, O God, we know that by your grace, we know that by your power, O God, walang bagay na hindi makapangyayari ayon sa inyong kalooban at sa kalulhati po ng iyong dakilang pangalan. Nais naming panalangin ang pangangailangan ng bawat isa. Kayo nawa ang patuloy na tumugon sa aming mga pangangailangan. Ikaw ang nangako na kung aming unahin ang iyong katwiran at ang iyong kaharian, then you will provide for all our needs, O God. Lord, nais din namin panalangin ang karunungan na aming kailangan
sa bawat desisyon, sa bawat araw ng aming buhay. Nawa, tulungan mo kami na mas maging maliwanag sa amin, hanapin ang nais mo at hindi ang nais lamang namin. Tulungan mo kami na magkaroon ng karunungang nagmumula sa inyo at hindi lamang karunungan na nagmumula sa mundo nito, Lord. Nais din namin panalangin ng mga kapatiran namin na kung saan ay nalalayo sa kanilang relasyon sa inyo, Lord. Ang aming panalangin na patuloy mo po silang abutin, patuloy na paalalahanan na walang pinakamahalagang lugar sa mundong ito kung hindi sa inyong presensya. At ang aming panalangin na mananawa, patuloy na magkaroon kami ng mas malalim, mas malawak na pagkaunawa kung sino ka sa aming mga buhay at kung paano kang kumikilos sa aming mga buhay. Tulungan mo kami na patuloy na ma-inlove sa inyo. Yamang ikaw ang unang nagmahal po sa amin. At sa aming pagsamba ngayong umaga, patuloy na hinihingi po namin ang pagkilos ng banal na Espiritu. Opo, Ama, sa aming sarili, wala kaming magagawa. Sa aming sarili, wala kaming karunungan upang maunawaan ang buhay mong salita at tanggapin ito ng may kababaang loob. Kaya hinihiling po namin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Nawa, kayo ang siyang patuloy na gumawa sa aming mga buhay upang tanggapin namin na may kababaang loob at sa inyong biyaya ay may sakatuparan o may pamuhay ang mga katotohanan mula sa salita mo na aming pag-aaralan ngayong umaga. Lord, sa kabuuan ng pagsambang ito, sa iyo po ipinagkakatiwala namin ang lahat ng ito at nawa, ito'y maging katanggap sa inyong pong harapan. Sa pangalan ni Kristo Jesus na po aming panalangin. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Purihin ang ating buhay na Diyos at parang kailan lang nag-start ng September, ngayon ay matatapos na naman, no? So tunay na napakabilis at tayo po ay patuloy din na nag-aaral sa serye ng 10 utos ng ating Panginoong Diyos. Ating sinimulan ang unang utos kung saan sinasabi na God doesn't want to be the chief thing. He wants to be everything in our lives. Then pinag-aralan din natin how to worship God is extremely important. We must worship Him according to His standard, hindi sa panuntunan na meron ng bawat isa. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ng Panginoong Diyos na tayo gumawa ng mga Diyos-Diyosan na maaring nagre-representa sa isang hindi tunay na Diyos o maaring nagre-representa sa tunay na Diyos subalit ang nais ng Diyos ay sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Then pinag-aralan din natin ang pangatlong utos kung saan sinasabi niya na dapat nating mag-ingat tayo sa paggamit ng salita ng Panginoong Diyos sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nagpapahayag ng kanyang kung sino ang Panginoong Diyos. Ito ay naglalaman ng reputasyon ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya't ang sino mang maggamit ng salita ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan ay may naghihintay na consequences sa kanyang buhay. And this morning, let's give our attention to Exodus chapter 20, verses 8 to 11, the fourth holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son or daughter, nor your manservant or maidservant, nor your animals, nor the alien within your gates. For in 6 days the Lord made the heaven and the earth, and the sea and all that is in them, but he rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Now, bago natin ito ituloy, merong ilang mga observation na gusto ko pong tingnan natin. Number one, this is the first positive command sa 10 utos. Actually, meron lamang 2 positibong utos sa 10 utos. Yung isa is honor your father and mother. Secondly, this is the longest of the 10 commandments. And thirdly, this commandment is difficult to interpret and the most controversial. Madalas pinagtatalunan, applicable pa ba ang Sabat sa panahon natin ngayon? Bakit kung applicable ang Sabat, bakit tayo ay sumasamba ng Linggo at hindi Sabado? Ano ba talaga ang katotohanan patungkol sa utos na ito? Then pang-apat, this is the only one of the 10 commandments not quoted in the New Testament.
the 9 commandments, yung 9 na utos, ito ay inulit sa New Testament, pero hindi ito remember the Sabbath ay hindi inulit sa New Testament. No, bakit? Ito yung pag-aaralan natin. Then, number 5, this command was unique to Israel. Can you imagine, for 400 years, ang mga Israelita ay nandoon sa Egypt at sila ay alipin. 24/7 sila ay nagtatrabaho bilang isang alipin. Then all of a sudden, here Moses, through God, through Moses, sinabi niya na you will work for 6 days and on the 7th day, then kayo ay magpapahinga. Totally walang trabaho. So this is new for the Israelites. Sapagkat kung mamaya makikita natin yung Sabbath binanggit sa Book of Genesis, then pagkatapos ng maraming panahon, ito ay inulit lamang sa Exodus chapter 16. So bakit ganon? Ito po yung ating pipilitin na pag-aralan ngayong umaga. So let's go now to our message. Ang gagawin po natin ngayon ay iba doon sa mga ginawa nating pag-aaral before. I-discuss muna natin yung passage in relation to the 10 Commandments. Ano ang kaugnayan ng 4th Commandment doon sa 10 Commandments? And then, titingnan natin kung ano yung relevance na itong utos na ito sa panahon po natin ngayon. And then titingnan din natin, malang hindi natin matapos, bakit tayo sumasamba ng Sunday at hindi Saturday. Bakit mahalaga na tayo ay pumupunta every Sunday sa ating iglesia? Bakit mahalaga na hindi tayo lumiban sa gawain ng Panginoong Diyos? So maybe pag-aaralan natin yan next Sunday po. Pero ngayon tingnan natin yung tungkol sa Sabat. 3 bagay lamang po. Number 1, the requirements. Merong 2 requirements na ibinigay mula dito sa utos na ito. Ito ay binanggit sa verse 8, no? Remember the Sabbath day. Remember the Sabbath day or observe. Isagawa natin, no, yung araw ng pangingilin o pamamahinga. At ito rin yung binabanggit sa Deuteronomy chapter 5, verse 5, kung saan sinasabi na the Jews were commanded to remember or observe the Sabbath day. Now, the word Sabbath literally means a cessation from labor. Totally, pagtigil sa anumang ginagawa. Kung meron ka mang bagay na gustong gawin, pagpalibon mo muna kung ito ay araw ng Sabbath. And ito yung reason kung bakit pag binasa natin yung Numbers chapter, I believe Numbers 15, sa last part ng passage na yan, no? Merong isang tao na Sabbath, nanguha siya ng sticks at pagkatapos nahuli siya, then tinanong ng mga tao kay Moses, anong gagawin natin? Sabi si Moses, nagtanong sa Panginoong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos, batuhin ang tao na yan hanggang sa mamatay. So ganun kaseryoso yung utos ng pagtupad sa Sabbath. So totally walang gagawin. Totally rest lamang. Mamaya titingnan po natin. So ito yung requirements, we must remember, we must observe the Sabbath. Secondly, the rhythm. God is setting up a rhythm of work, rest, labor, and then leisure. So mag-work up for 6 days, no? Look at verse 9. Anong sabi po dyan? 6 days, you shall labor and do all your work. And then at verse 10, sabi niya, but the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it, you shall not do any work. So, in a sense, God actually established the pattern for this when He started providing them with manna sa Exodus chapter 16. Kung maalala niyo po nung time na nagpaulan ng mana ang ating Panginoong Diyos, merong command ang ating Panginoon, no, sa Numbers chapter 6 sa Exodus chapter 16 verse 23. Sabi niya doon, no, parang sa 6 na araw kayo ay lalabas para kumuha ng mana. Pero on the 6th day, dodoblehin ninyo yung inyong kukunin. Now, interesting po ito sapagkat yung first 5 days, sabi ng Panginoon, kukuha lamang kayo ng sapat para sa inyo. So, nung binigay ito ng Panginoon na utos na ito, may mga tao na siguro nanigurado, kumuha ng madami. Pero yung kumuha ng madami, nabulok lamang nung kanilang inipon. Pero yung kumuha ng konti, tama lang din para sa kanila. Mamaya titingnan po natin yung significance. But the point is, first 5 days, every day lalabas kayo para kumuha ng mana. Huwag kayong mag-iipon para sa kinabukasan sapagkat next day,
meron ulit lalabas na mana. But on the 6th day, sabing ganon, kumuha kayo ng 2 portion. Parang yung panghanggang ikapitong araw. Sapagkat on the 7th day, walang lalabas na mana. O walang bababa na mana. So ito yung binigay na utos sa mga Israelita. Now, bakit ganito? The significance is very clear, no? It speaks of obedience and total dependence or confidence in God. Can you imagine, parang this is new for all of them. Then here comes the Lord telling them, every day you will go out and then look for mana, kukuha kayo ng tama para sa inyo, tapos anong kasigurahan mo na meron ulit babagsak kinabukasan? Pero sabi ng Panginoong Diyos, meron ulit. Kumuha lang kayo ng tama para sa inyo sapagkat kinabukasan meron ulit darating na mana. Pero on the 6th day, now tingnan niyo po yung dilemma. Parang every day merong lumalabas na mana. Anong kasiguruhan na walang lalabas on the 7th day? Bakit kinakailangan natin kumuha ng marami? So kaya, pag binasa natin yung book of Exodus chapter 16, may mga tao na sumunod, pero may mga tao na hindi sumunod. Sound familiar? So yung Sabat, in a sense, ito ay isang pagpapakita o pagbibigay ng utos sa mga tao na nagsasabi na magtiwala tayo sa Diyos. Parang, you go to church every Sunday, and then what is my assurance na yung need namin hindi kukulangin? Ang daming cases na kapag Sunday, mas malakas ang business. Anong kasiguruhan? Na hindi kami malulugi kung hindi kami magtatrabaho ng Sunday. But uulitin ko ulit, ito ay issue ng obedience, trust, o total confidence in God. Then, tulad na sabi ko kanina, interesting to note na when God gave the Sabbath, He gave it in Genesis chapter 2, after the creation. Then after Genesis chapter 2, wala kang mababasa about Sabbath. Binigay lang ulit yung Sabbath pagdating ng ng Exodus chapter 16. Next Sunday, bibigyan ko to ng diin, bakit ganon yung ginawa ng Panginoong Diyos. In relation, bakit Sunday tayo ngayon sumasamba. So God calls us to be a people who are productive by doing honest weak labor. For 5 days or for 6 days you will work, but on the 7th day you have to rest. Ayaw ng Panginoong Diyos na maging tamad ang mga tao. Kaya 6 na araw na trabaho, 6 na araw magtatrabaho, isang araw pahinga. Hindi natin pwedeng i-justify na kung ang Panginoong Diyos nagpahinga, ako puro pahinga na lang din. Merong sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10 sa mga tao, for even when we were with you, we gave you this rule. Here, Apostle Paul is talking to the Thessalonian believers, if a man will not work, he shall not eat. Kapag ang tao ay magtrabaho, huwag pakainin. Parang maraming magugutom . Bakit? Sapagkat yung totoo po, ang trabaho ay blessing ng Panginoong Diyos. Even from the beginning, the first blessing that God gave to people is work. After the creation, anong binigay ng Panginoong Diyos kay Adam and Eve? Pangalanan ang lahat ng mga hayop, pamunuan ang nilikha ng ating Panginoong Diyos. So ayaw ng Panginoon na maging tamad tayo. Kaya nga pag binasa nyo rin ang Book of Proverbs, sabi niya, tingnan ninyo yung mga langgam. Wala yung leader, pero nag-iimpok, nagtatrabaho, nag-iimpok habang summer. Paulit-ulit. Gusto ng Panginoon na tayo ay maging masinop sa ating pagkilos. Ayaw niya ng tatamad-tamad. So, kaya kung ikaw ay ayaw magtrabaho, umanda ka ng magutom, no? Baka hindi ka napakainin ng magulang mo. Sapagkat ang sabi ng utos, ang hindi nagtatrabaho ay huwag pakainin. Just joking, no? Hindi ka matitiis ng magulang mo. Pero maawa ka sa magulang mo. Then, so this is the requirement. Remember, and yung rhythm, no? Work, no? Then rest. Second, the reason. Bakit binigay itong requirements na ito? 3 dahilan yung binigay
ng Panginoon dito sa passage na ito. Number one, His example. The model for Sabbath rest is the rhythm or cadence found in the book of Genesis, in creation story. Now, sa Genesis chapter 2, verse 2, ang sabi po doon, "For in 6 days, the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, but He rested on the seventh day." In other words, the Lord Himself, after the creation story, or after creating everything, He rested on the seventh day. Then, second, His exaltation. Therefore, the Lord blessed the Sabbath. This was the first time God blessed anything. Obviously, dahil ito yung beginning of the beginnings. The beginning of creation. So, first time niya rin na bless ang lahat ng bagay. There was the blessing of bodily rest or of fellowship with God. O sabihin na natin ang weekly remember of God's creative work. At yung Sabbath din, ito rin yung pag mamaya makita natin, ito yung pagpapakita, paghiwalay ng Panginoong Diyos sa Israel sa iba't iba pang mga bansa. Tanging ito ay parang ganito po, yung Sabbath specifically is given to the Israelites. That is why kakaiba yung pagdeal ng Panginoong Diyos sa Israel kaysa doon sa mga iba pang nations. And thirdly, His expression. Sabi rito, "and made it holy." Or setting it apart. Look at Genesis chapter 2 verse 3. Sabi doon, God declared it holy. Now, this is the first time na ginamit yung salitang holy sa Bible. Holy means to set apart, to exalt, to elevate above the usual level. So pag tiningnan natin yung meaning niya, parang sinasabi rito, yung 6 days, iba yung level ng 7th day. Itinaas ng Panginoon, inihiwalay ng Panginoon, sapagkat ito ay merong magandang mensahe para sa mga tao. Itinaas niya yung 7th day. Inihiwalay niya sa normal na pagkilos sa 6 na araw. So kaya ginawa niyang holy yung 7th day. Now, paano niyang paano niya inihiwalay? Paano niyang inelevate yung 7th day? Bakit niya tinawag na holy ang Sabbath? Number one, because the heaven and earth, verse 1, were completed. When we talk about Sabbath, it speaks of 3 significance. Number one, it speaks sinasabi lamang na during the Sabbath, inaalala natin na on the 6th day, nilikha ng Panginoong Diyos ang lahat sa mundong ito at pagkatapos tinapos niya ang lahat. Lahat ng creation ng Panginoong Diyos tapos on the 6th day. After 6 days, it was finished, it was completed, and so this is a special day because it signals that God's entire creation is finished. So that is the first significance or significance of the word Sabbath. Second, in verse 2, because God having completed His work, He rested. Then secondly, sabi rito, ito rin ay nagpapakita ng God appreciated His work. He delights on His creation. Kaya pag tinignan nyo yung Genesis chapter 1 verse 31, ang sabi doon, God said it was very good. When God created the first day, He said it was good. Second day, it was good. But after the 6th day, sabi niya, it was very good. So maganda rin pala na pagkatapos nating magtrabaho, maganda rin ma-appreciate natin yung ginawa natin. Because God Himself appreciated His creation. So, Sabbath, in a sense, binibigay ng Panginoong Diyos para balikan mo. Tawag na ito? Evaluate mo yung iyong ginawa. Tingnan mo, ma-appreciate mo ng gusto yung iyong pinagtrabahuhan. This is also a good practice para makita mo meron ba akong dapat na improve, meron ba akong dapat na ayusin o tanggalin. But in the case of God, perfect yung kanyang creation. So He appreciated His work.
He was delighted sa ginawa niya, sa creation na meron siya. But it does not imply weakness or weariness on the part of God when He rested. Because the Bible is very clear, the Lord does not grow weary. Isaiah chapter 40 verse 28. Sabi ng psalmist, He does not slumber or sleep. So, when He rested, it does not mean na napagod ng Panginoong Diyos. Pinapakita niya lamang na wala na akong gagawin. That is the third reason, significance. Tapos siya totally sa kanyang gagawin. At kung titingnan ninyo, that next time na gumawa ang Panginoong Diyos, chapter 3. Anong ginawa ng Panginoong Diyos sa chapter 3? God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. So after the creation, He rested because He finished the work of creation. Pero on the third chapter of book of Genesis, He started to work, no? Dahil sa pagbagsak ng tao. At sabi ng book of Hebrews chapter 1, then kumilos ang Panginoong Diyos to preserve the creation. Why? Because after the fall, the whole creation were affected by the sin of man. Ito rin yung sinasabi sa Romans chapter 8 na even yung mga creation, even yung mundo na ginagalawan natin, naghihintay sa pagtubos ng ating Panginoong Diyos. And without the working of God to preserve the creation, wala na tayo ngayon. Sa mga medyo may edad na po, balikan nyo, 50 years ago, ano ang kalagayan ng mundo na meron tayo? Balikan ninyo kung gaano katindi yung kalamidad na dinaranas natin ngayon 50 years ago. O siguro masyadong malayo yung 50, 20 years ago. Kung wala yung preservation ng Panginoong Diyos, most probably wala na tayo ngayon. And this is one of the works sa human perspective ng ating Panginoong Diyos. Patuloy na kumikilos ang ating Panginoong Diyos. Now the third verb in verse 3 is this. Sabi niya, He blessed the seventh day. He designed that the seventh day would be a special memorial to His creation in its original perfection. Ano ibig sabihin? First, sabi niya ganyan, total rest. Nagsisya sa anumang gawain dahil wala na siyang gagawin. Tapos na ang lahat ng creation. In relation to creation, wala na. Pero after the fall, kumilos mulit ang Panginoon, tinahin ng skin ng animal yung mga tao. At pagkatapos kumilos siya sapagkat totally babagsak na ang mundo na nilikha niya dahil sa kasalanan. So kinakailangan niyang preserve. Then, secondly, sabi natin, yung rest na sinasabi para in-appreciate niya. He delighted sa kanyang creation. And it is also a good reminder sa atin na let's evaluate yung work natin. Okay ba o hindi? Then thirdly, sabi doon, He made it holy. Every Sabbath pala, ang gusto ng Panginoong Diyos, no? Balikan natin yung kapangyarihan, yung kadakilaan ng Panginoong Diyos, paano niyang nilikha ang lahat ng mundo. Paano siyang kumilos? So, number one, sabi niya, number one command, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Second command, sabi niya, huwag kang gagawa ng anumang Diyos-Diyosan. Third command, huwag mong babanggitin ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. On the fourth day, on the fourth commands, sabi niya, balikan mo ulit, sino ba yung Diyos na lumikha ng lahat? Kaya yung Sabat, ginagawa nilang totally walang work para magmuni-muni. Sino ba yung Diyos na sinasamba namin? Paano ba siya kumilos? And unfortunately, yun yung kulang sa atin ngayon. We're so busy with many things na wala tayong time para mag-meditate. Sino ba yung Diyos na sinasamba natin? Kaya wala na tayo minsan yung pagpapahalaga natin sa Kanya, tapos. Unlike the Jews, sa kanilang sistema, ginagawa nila na weekly. In fact, yung Sabbath, ginawa nila itong pattern na meron silang, on the first, meron tinatawag na Sabbath day every week. And on the 14th day, meron silang tinatawag na, nakalimutan ko yung isang 14.
Pero every day, makikita ninyo pag binasa ninyo, laging merong celebration about rest. Yung day of Pentecost, 7 times 7, 49, on the 50th day, after nung 7-7, pahinga na naman, day of Pentecost. Paulit-ulit siya. At ito yung mahalaga. Kung makikita ninyo, hindi lamang ito pahinga ng tao. Pati hayop, pati lupa, pati lahat ng alipin. Sabi niya, total rest. Pahinga lahat. Anong wisdom? Base sa pag-aaral. Kapag ka ang lupa, hindi mo binungkal, pinapahinga mo, yung nutrients niyan, no? Hindi nauubos. Muling sumasagana. Pero pag lagi mo siyang ginamit, eto nangyayari, maggagamit tayo ng pataba, gagamit tapos hanggang unconsciously, hindi na siya magpuproduce ng crops kung hindi ka gagamit ng pataba. Kasi naubos na yung nutrients. Pero yung disenyo ng Panginoong Diyos, papahingahin mo para by next year, balik na naman, parang na-refresh lang. Ganon din sa tao. What will happen kung 24/7 gumagawa ka? Maging sa alipin, sabi niya, lahat, pahinga, totally. Mal, pwedeng pakitingin yung Exodus chapter 20 para clear. Sabi niya rito, but the seventh day is a Sabbath of the Lord your God, verse 10, on it you shall not do any work, you, look at this, you or your son or your daughter, your male slave or your female slave, or your cattle, or your resident who stays with you. Not only the people inside your house. Sabi niya, even the cattle, papahingahin mo sila lahat. Tayo, todo talaga eh. Di ba? Sabi nga natin kanina, isa sa mga significance nito ay yung pagtitiwala. Kaya ba talagang i-provide ng Panginoon ang pangangailangan natin sa 6 na araw na pagtatrabaho lamang? So binigay siya ng Panginoong Diyos para ipakita sa atin na magkaroon tayo ng panahon. Magmuni-muni patungkol sa Panginoong Diyos. Sino ba siya? Paano siyang kumikilos sa ating buhay? Napakalaga na bilang mga tunay na sumusunod sa ating Panginoong Diyos, siya yung sentro ng ating pagkilos. So nakita natin yung requirements, the reasons. Now let's look at, ano ngayon ang relevance o significance netong Sabat sa panahon natin ngayon. Let's look at the relevance. Ang tanong is, applicable pa rin ba ito sa panahon natin ngayon? First of all, listen. Sabbath rest is not applicable to us. Sabbath rest is not applicable to us. Why? Siguro tatanungin niyo, bakit? Ang pinakasusi sa Exodus chapter 31, verses 12 to 13. Ang sabi po doon, the Sabbath is but a sign or symbol or shadow of a much deeper reality. Sabi ng Panginoong Diyos kay Moses, say to the Israelites, you must observe my Sabbath. This will be a sign between me, Yahweh, and you, Israelites, for the generations to come. So that you may know that I am the Lord who makes you holy. Now, kung papansinin niyo dyan, 3 times na ginamit yung salitang sign. Pagdating ng verse 17, ginamit na naman ulit yung sign. Sabi niya, it will be a sign between me and the Israelites forever. For in 6 days, the Lord made the heavens and the earth, and on the 7th day, He abstained from work and rested. So the Bible is very clear. When we talk about Sabbath, it speaks of the sign between God, o covenant between God and the Israelites. Labas tayong hentil, hindi tayo kasama.
And if you will notice sa Bible, God loved to give signs, especially when He gave covenants with His people. With Noah, ano ang sign na binigay ng Panginoon? Rainbow, right? Hindi niya na ulit gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha at bilang pagpapakita ng kanyang pangako, ng kanyang covenant with Noah, sabi niya, ito yung rainbow. Every time na makikita niyo yung rainbow, ito nagsisignify na may pangako ang Diyos na hindi niya nagugunawin pang muli ang mundo sa pamamagitan ng baha. Kay Abraham, nung ginawa niya yung Abrahamic covenant, ano ang binigay na sign? Circumcision. On the 8th day, every male, ang bawat tahanan, kinakailangang is-circumcised. Now, pag sinabi natin yung Mosaic law o Mosaic covenant o Sinaitic covenant, no? Ang sign naman nito ay Sabbath. Sabbath. Kaya ang ibig sabihin, Sabbath, no, specifically was given to Israelites. Siguro marami sa inyong magtataas ng kilay. Pero titingnan natin ang sinasabi ng Bible. Bakit hindi applicable sa atin ang Sabbath? At bakit Sunday tayo nag-church? Pero titingnan natin yan next Sunday. So when God formed His nation Israel, when God led them out, no, of their bondage of 400 years in Egypt. Nung dinala ng Panginoong Diyos ang Israel o Israelites sa Promised Land, no? Dito in-institute ng Panginoong Diyos yung seventh day system. A system of Sabbath. Kaya nga ito yung sinasabi natin kanina, mayroon tinatawag na weekly Sabbath, every seventh day, and many other Sabbaths. May mga special days sila na binigay, may iba't ibang mga feast, mga festivals. Merong yearly and every 7th year and every 50th year. Yung tinatawag nila na year of Jubilee. No? So, Jollibee yung nasa isip mo, nagugutom na eh. So, lahat ng yon ibinigay ng Panginoong Diyos sapagkat iba yung pagdeal ng Panginoong Diyos sa Israel. And God's law for all of those Sabbath, very specific yung requirement sa kanila. In fact, medyo mabigat sapagkat once na ikaw ay nag-violate, matindi yung hinihingi na kabayaran, kamatayan kagad. Sabi ko kanina, binanggit ang Sabbath, Genesis chapter 2. Next time na binanggit siya, Exodus chapter 16. And this is the reason, pag tinignan nyo yung Numbers chapter 15, yung sabi natin kanina, nung meron silang nahuli na gumagawa during the Sabbath, hindi nila alam kung anong gagawin. Kasi wala kang mababasa sa Bible na yung Sabbath from Genesis chapter 2 down to Exodus chapter 15 na tumukoy tungkol sa kapahingahan ng tao. Yung Sabbath sa book of Genesis, it refers to God who rested after the creation. So kaya pagdating ng chapter 16, nung inintroduce ulit yung Sabbath sa pagbaba ng mana, hindi nila alam paano nila i-deal yung tao na nag-violate ng Sabbath. Kaya sabi nila, Panginoon, anong gagawin namin sa tao na to? Sabi ng Panginoong Diyos, batuhin niya hanggang mamatay. So any violation caused the imposition of the death penalty. Unfortunately, all the Mosaic covenant, the Sinaitic covenant, yung batas, yung law, no? Lahat ng yon ay humuhusga sa bawat isa po sa atin. Pag tiningnan natin yung Mosaic law, pinapakita niya lamang kung gaano tayo kasama. Pinapakita niya lamang na hindi natin kayang sumunod sa utos. Pinapakita niya lamang na walang taong magiging matuwid sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Because every time we violated, kahit na isa lang sa utos, guilty tayo. So yung law ibinigay, not for them to be righteous before God. Actually, yes,
binigay ito for them to live a righteous life if they would be able to obey completely the command. But unfortunately, walang tao na kayang sumunod sa lahat ng utos. Kaya sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 7, yung inaasahan natin na kautusan na magbibigay sa atin ng kaligtasan, yun humuhusga sa atin ngayon. Siya yung nagsasabi na tayo ay makasalanan. Kasi merong sinabi na huwag kang papatay, pumatay ka, nagkasala ako. So yung batas na ibinigay, nagpapakita lamang kung gaano kasama ang isang tao. That is why, kung ang Mosaic Covenant nagpapakita ng pagiging makasalanan at walang makakatupad nito, kailangan natin ng New Covenant. The Old Covenant, the law. The New Covenant, kay Kristo. Kay Kristo, meron tayong kaligtasan, hindi dahil sa ginawa natin, sa magagawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. Naalala niyo po yung ginagawa nating Lord's Supper? Iba ang paggawa nila nung during yung tradition na meron sila before. Sa Old Testament, kapag sila ay nagsasagawa ng Lord's Supper, ano man tawag nila dyan? Kalimutan ko yung tawag dito. But anyway, yung ginagawa natin dito na Lord's Supper, ginagawa nila yan, no? Meron silang 3 cup na inilalagay. So bago nila ipanalangin at inumin yan, tatakbo muna yung pinakabata sa pintuan. Tapos sisilip siya, tapos babalik ulit siya, sasabihin niya, wala pa. Anong ibig niya sabihin? Tumatakbo siya kasi iniintay nila yung pagdating ng Mesiah. So pag wala pa, itatapon nila yan. Tapos babalik, tatakbo ulit, titingnan wala pa. Kaya on the yung third ngayon, iinumin nila bilang pagtingin sa pagdating ng Mesiah. Now this is interesting. Nung Last Supper ng ating Panginoong Diyos, iba yung ginawa ng Panginoon. Inangkin niya yung cup. Hindi, walang tumakbo, walang tumingin, kundi sabi niya, ito na yung, sabi niya, huling pag-inom ko at gagawin ko ito, doon na, sa kabilang buhay, doon sa langit na. Kasi ito ay tumutukoy sa akin, yung inaabangan ninyo, eto na ako. So yung Lord's Supper na to, nagsisimbolize na meron silang tinitingnan sa future. Pero pagdating ni Kristo, sabi niya, eto na yung katuparan nung inahantay ninyo. Balikan natin. Sabi natin, yung Sabat ibinigay, no, specifically for the Jews. Ito ay tumutukoy para nang sa ganoon, makita nila na walang magiging matuwid sa harapan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng batas. Ginagawa nila ito upang alalahanin kung gaano kadakila ang Diyos, paano niyang tinapos ang creation on the 6th day and totally rest. Pero lahat ng ito walang kaugnayan sa kanilang kaligtasan. This is the reason kung bakit nung nagkatawang taong Panginoon Kristo, ang unang-unang binangga niya sa mga religious leaders, Sabat. Hindi niyo po napansin? Paulit-ulit yan, ang labanan lagi, Sabat. Parang sinasabi ng Panginoong Diyos na mas mataas ako dyan dahil ako yung Lord of Sabbath. Kayo alipin kayo nito pero ako ay Panginoon ng Sabbath. So kaya pagdating ng Colossians chapter 2 verses 16 to 17, look at this. This is very, very important dito sa point na binabanggit po natin. Therefore, meron ka ba dyan? No one is to act as your judge in regard to food and drink. Verse 10 nga, pakibalik mo na verse 10. Sabi dito, and in Him, referring to Christ, you have been made complete. The point of the point of Apostle Paul here, no, emphasizing that in Christ, we are complete. In the Old Testament, wala tayong kasiguruhan, wala tayong katiyakan, wala tayong magagawa to totally ma-obey yung command. But in Christ, no, meron tayong new hope. Sapagkat yung hindi kayang gawin ng tao, ginawa ni Kristo. Kaya sabi niya, in Him, you have been made complete, and He is the head over every ruler and authority. Now, if we are complete in Christ, ano pang kailangan natin? Look at verse 16 to 17. Sabi niya, therefore,
Going back to sa mga previous verses, no one is to act as your judge in regard to food and drink, or in respect to a festival, or a new moon, or a Sabbath day. Old Testament practice, pag ikaw ay nag-disobey sa Sabbath, patay. Pero sabi niya, now in Christ, wala nang pwede pang humatol sa inyo because tapos na yan eh. Look at verse 17. Things which are only a shadow of what is to come, but the substance belong to Christ. All the practices that they have in the Old Testament, the Sabbath practices, iba't ibang mga feast, sabi niya, lahat yon anino lamang ng darating ng katotohanan. At eto ngayon, si Kristo dumating na. Kaya ngayon, sabi niya, wala na ito. And this is the reason kung bakit wala kayong mababasa sa New Testament na utos to observe Sabbath. Kasi tinapos na siya. Wala nang Sabbath. Ito yung nakakalungkot ngayon. Ang daming Kristiyano daw, no, pilit ibinabalik yung practice ng Old Testament. Narinig niyo na ba yung mga grupo na sabi nila kung anong feast meron sa Old Testament, ibinabalik nilang pilit? Kapatid, kung kasama ka rito, you have to wake up. Very clear yung sinasabi ng Bible, tapos na yan. Lahat yan, shadow lang. Anino lang yan. Meron tinatawag sa, meron kaming tinatawag na typology ng mga bagay na ginagawa sa Old Testament, no? Ito'y nagpapakita nung gagawin ni Kristo. So lahat ng ginawa noon, dahil hindi natin kayang i-obey yung batas ni Moses, o batas ng Panginoong Diyos through Moses, sabi niya ngayon, si Kristo na yung gumawa. At dahil ginawa na siya ni Kristo, sabi niya, tapos na tayo dyan. Amen? Kasi hindi natin kayang gawin. So kaya ginawa na ni Kristo. Ito ngayon yung puntos. Kung ito'y tapos na, bakit ka pa babalik dyan? Kaya sabi ni Apostle Paul, pag tinuloy niya yung Book of Colossians, sabi niya, malaya na tayo na, huwag kang kumain, huwag mo nga hawakan. Lahat yun, sabi niya, tapos na. Kumpleto na tayo kay Kristo. So kaya hindi na tayo nagsiselebrate ng Sabbath. By the way, ang Sabbath is Saturday. Now, merong dalawang grupo sa yung tinatawag na Sabbatarian, no? Yung tinatawag na Seventh-day Adventist, kung saan ay very strict sa pagsunod ng Sabbath. Ang worship nila is Saturday. Meron ding tinatawag na mga Baptist group na sinasabi nila na yung Sabbath pinalitan lang ng Sunday. Pero wala kang mababasa sa Bible na pinalitan yan, yung Sabbath ay pinalitan ng Sunday. Kasi yung Sabbath is Sabbath. Seventh day yan. Iba yung first day, iba yung seventh day. So bakit, ang tanong ngayon, kung wala na yung Sabbath, no? Bakit tayo nagche-church every Sunday? Bakit tayo nandito every Sunday? Bakit merong komanda, wag mong pababayaan ng pagtitipon? Ano ang significance ng Sunday ngayon sa buhay mo at sa buhay ko? Yun yung pag-aaralan natin next Sunday. Sana po wag kayong mawala. Napakahalaga na maintindihan natin bakit tayo nagtitipon every Sunday. So yung key verse dito, they just mere shadow of what is to come. And what is to come is no other than the Lord Jesus Christ. So wag na kayong bumili ng mga gamit sa Old Testament. Wala pong saysay. Walang plus sa kaligtasan mo. Sapat na yung ginawa ni Kristo. Same is true sa mga tradition na meron tayo. Wala yung plus sa kaligtasan nyo. Ang kaligtasan natin na kay Kristo lang. Hindi madadagdagan ang iyong kaligtasan kung ikaw ay atin every Sunday. Hindi madadagdagan ang kaligtasan mo kung ikaw ay mag-pray every day. Hindi madadagdagan ang kaligtasan mo kung magbabasa ka ng Bible every hour. Kasi yung kaligtasan mo kay Kristo ay complete. Pero bakit ko kinakailangan gawin yon? Kasi ligtas na ako.
Yun yung manifestation ng bagong relasyon, ng bagong pagkatao ko kay Kristo. Kung ako ay tunay na binago na ni Kristo, ginagawa ko ito ngayon out of love. Noon, gumagawa sila sumusunod, hoping, believing, na sila ay magkakaroon ng kaligtasan. Kaya ganun yung pagsusumikap nila na sundin yung lahat ng mga feast, lahat ng mga Sabbaths. Kasi alam nila, pag hindi nila natupad ito, tapos. But praise God, in Christ, we are complete. Ulitin ko ulit, gumagawa tayo, nagpupunta tayo ng church, hindi para maligtas, hindi para dagdagan ang kaligtasan nyo. Sa theology, merong tinatawag na justification. Once na ang tao ay nakakilala sa Panginoong Diyos, nagsisi sa kanyang kasalanan, no? At inamin niya na siya ay makasalanan, nagsisi sa kanyang kasalanan, nanampalataya kay Kristo, we are declared righteous before God. Iniklara tayong matuwid, ulitin natin, declared sapagkat ang nagdeklara ang Diyos. Hindi tayo naging matuwid dahil may ginawa tayo, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Diyos. Ang point dito is, nung tayo diniklarang banal, perfect yung kabanalan natin. Positionally, you are all holy. Would you believe that? Parang hindi kayo tingnan nyo yung katabi nyo. Hindi ba mukhang banal yan? Banal kayo sa harapan ng Panginoong Diyos kung ikaw ay tunay na nagsisi sa iyong kasalanan at nanampalataya kay Kristo. Positionally. Dahil sa ginawa ni Kristo, banal ka. Kung perfect yung holiness na binigay sa iyo ng Panginoong Diyos para maligtas ka, tandaan natin, God is holy, God is just, God is righteous. Hindi mo kinakailangan ng maraming kasalanan. Isang kasalanan lang, you are guilty. So kaya ang binigay na pagpapatawad ng Panginoong Diyos, complete. Kung complete yung kabanalan na binigay ng Panginoon sa iyo para ikaw may makapasok sa kanyang kaharian, ano pang idadagdag mo? Ano pang idadagdag mo sa kabanalan na ibinigay ng Panginoon? Wala na. But the bad news is this, practically, marami sa atin malayo sa kabanalan. Yung buhay natin, yes, positionally we are holy, we are saved, but practically, yung buhay natin malayo dun sa panuntunan ng Panginoong Diyos. But supposed to be, if we are truly holy before God, kung tayo ay tunay na kay Kristo, magmamanifest yung nandun sa loob. Kasi ang binago ng Diyos, hindi yung sa labas. Ang binago ng Diyos, yung loob. Mula sa pagiging patay, tayo ay kanyang binigyan ng buhay. Kaya ngayon, dapat magmanifesto ngayon sa life natin. Buhay na tayo. Hindi na tayo yung dati. So ito yung ginawa ni Kristo. Ulitin ko ulit. Ang requirements na ibinigay sa mga Jews to observe the Sabbath specifically para sa kanila lang. Ginagawa nila ito ng may kaugnayan doon sa pagbibigay ng 10 utos o ng utos ng ating Panginoong Diyos. Pero sabi ni Apostle Paul, yun ay shadow lamang ng darating na panahon. Kaya pagdating ni Kristo, lahat ito ay tapos na. Okay, sasabihin ko sana, any question? Hindi nga pala tayo pwede magtanong ngayon. So, kaya nga titingnan ninyo po, wala ring rules sa New Testament in relation sa Sabbath. Acts chapter 15, sa missionary journey ni Apostle Paul, no? Narinig ng mga leaders sa Jerusalem na yung mga Gentiles tumanggap sa Panginoon. So, nagkakaroon sila ng debate, ano gagawin natin? Pero sabi ni Apostle Paul, hindi, nakita namin, bumaba ang banal na espiritu sa kanila. Nagsalita sila ng ibang wika. Sabi niya, ibig sabihin, bumaba sa kanilang banal na espiritu. Kung paano tayong pinuspos ng banal na espiritu, ganun din sila. So, nagkaisa sila ngayon, okay, kung ipinagkalab sa kanilang banal na espiritu, ibig sabihin, wala nang kinikilingan ngayon ng Panginoon na Hudyo or Hentil. Sabi nila, okay, ganito na lang gawin natin.
Sabihin na lang natin sa kanila na ito yung dapat nilang gawin. Pag binasa ninyo ang Acts chapter 15, walang sinabi diyan tungkol sa Sabat. Bakit? Shadow lamang siya nung darating. Tapos na. So yung practice ng New Testament believers, makikita natin, walang connection sa Sabat. At pag tiningnan ninyo yung Bible, medyo pahapyaw sa next Sunday, makikita ninyo na hindi na sila Sabat nagmi-meeting. Alam niyo po kung anong araw nagsimula ang church? Day of Pentecost. Di ba? Ang Day of Pentecost galing sa salitang pente, hindi 20, kundi 50. Day of Pentecost. 7 times 7, Sabat, no? 49. And yung day after the 7 times 7 is the 50th day, ang tawag nila dyan is Day of Pentecost. Tanong, bakit Day of Pentecost nagsimula yung church o bumaba ang banal na espiritu? Pag-aralan natin next Sunday. So lahat ng ginagawa natin ngayon may kinalaman sa ginawa ni Kristo. Dahil meron na tayong new covenant. Para maliwanag po, merong tinatawag na belief na yung Israel is the church is the continuation of the Israel. Ang tawag nila diyan is covenant theology. Pero sa akin personally, my view is this. Iba ang Israel, iba ang church. So hindi mo pwedeng sabihin na continuation ng Israel yung church. Kaya yung iba naniniwala na meron pa ring Sabat kasi kung continuation to ng Israel, dapat nga palang mag-celebrate din tayo ng Sabat. Pero kung ito ay iba, then yun sinasabi natin, ito ay anino lamang ng mga ng darating na panahon kung ano yung gagawin ni Kristo. Okay, maliwanag po o maraming tanong, mas lalong naguluhan? So sabihin natin, sabi sa 10 Commandments, remember the Sabbath. Bakit natin to ginagawa? Sapagkat even the Lord Himself, nagpahinga. Pero yung pagpapahinga ng Panginoong Diyos, hindi nangangulugan na siya ay napagod. Sapagkat ang Diyos ay hindi napapagod, hindi natutulog. Nagpahinga siya sapagkat tapos na yung creation. Pero after the fall, muling gumawa ang Panginoong Diyos. Nagtahi ng balat ng hayop para kay Adan at Eva. Gumawa ang Panginoong Diyos upang i-preserve ang kanyang nilikha. Sapagkat katulad ng tao na under curse because of sin, ganun din naman ang lahat ng creation. Now, binigay ang Sabat upang alalahanin natin na God created the heavens and earth, sa loob ng 6 na araw. This is my God. This is my powerful God. So time ito para magkaroon tayo ng pagbubulay-bulay. Sino ba ang Diyos? Paano siyang kumikilos sa ating buhay? So kaya yung practices nila, Sabbath, feast, ginagawa nila everyday. Merong mga days of booth, iba't iba, mga Passover, lahat yung ginagawa nila bilang pagtingin sa darating na gagawin ng Panginoong Kristo. Kaya nung dumating si Kristo, lahat ng ito ay nagsis. Wala na sapagkat kumpleto na tayo ngayon kay Kristo. So ano to ngayon sa iyo at sa akin? Napakahalaga na meron tayong tamang pagkaunawa sa pagliligtas na ginawa ni Kristo. Napakahalaga na magkaroon tayo ng tamang relasyon kay Kristo. Napakahalaga na maintindihan natin na yung kaligtasan na tinatamasa natin ngayon ay biyaya lamang ng Diyos. Hindi dahil natupad natin ang kautusan. Tayo ay naligtas dahil merong tumupad ng kautusan na hindi natin kayang gawin. Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. At kung tayo kumpleto na kay Kristo, please, huwag ka nang bumalik sa dati. Kasi tapos na. Hindi mo na kinakailangan balikan pa yung sistema na meron sila na sinasabi ni Apostle Paul, therefore, huwag mong hayaan na husgahan ka pa in relation sa Sabat, sa pagkain, o sa kung ano-ano pa man dahil tapos na lahat kay Kristo.
And I hope patuloy at patuloy nating maunawaan ang napakayaman na biyaya at kabutihan ng ating Panginoong Diyos. So next Sunday, titingnan po natin, bakit Sunday? Bakit hindi Sabat? Bakit mahalaga na nasa church ako every Sunday? Bakit mahalaga na pahalagan ko yung araw ng linggo? So din po yung pag-aaralan natin. Tayong lahat ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, muli maraming salamat po sa iyong buhay na salita at pagpalain po ito sa puso ng bawat isa po sa amin. Ama, naniniwala po ako na marami sa amin ngayon, sa aming kalagitnaan na maring bago itong kanilang narinig mula sa iyong buhay na salita. I pray, tulungan mo po na lunukin namin ang mga salita mo sa inyong biyaya. Mas maintindihan namin ang inyong pagkilos, ang inyong habag, ang inyong pagliligtas sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat, Lord. Parang hindi po kami magsasawa, Ama, na balikan ang katotohanan na hindi namin kayang iligtas ang sarili namin sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan. Salamat dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo, nagbayad ng aming mga kasalanan, doon meron kaming kaganapan ng kaligtasan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus na aming panalangin. Amen. In response for today's message, remembering Sabbath day is acknowledging what God has done. So let us come and behold Him, the one and only true God. Let us all stand. Who else commands all the hosts of heaven? Who else can make every king bow down? Who else can whisper and darkness trembles? Only a holy God. What other beauty demands such praises? What other splendor outshines the sun? What other majesty rules with justice? Only a holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. What other glory consumes like fire? What other power can raise the dead? What other name remains unchanged?
Dumako po tayo ngayon sa pagbibigay ng ating mga ikapu at ang mga tanging handog. Ito po ang sinasabi sa mga Kawikaan 11, talatang 24 at 25. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang mga tikom, ang mga kamay. Ang taong matulungin ay sasagana sa pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak tutulungan. Tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos, maraming salamat, Ama, sa araw na ito na muli na pinagkaloob niya sa amin. Minsan pa, Panginoon, ay patuloy ka namin, masamba ka namin, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataon na muli makapagbalik kami, Panginoon, ng mga tanging handog para sa inyo. Tunay nga po, Panginoon, na ang lahat ng ito ay sa iyong mayamang habag at biyaya na nagmula. Nawa, Panginoon, patuloy mong masumpungan sa puso ng bawat iyong mga anak ang tunay ng katapatan sa pagbabalik ng para sa inyo. Patuloy nga pong pagpalain ang bawat isa. Patuloy mong i-bless, Panginoon, ang mga pinagtiwala mong mayamang hanap buhay, mga negosyo, Panginoon, ay pinagtiwala mo sa iyong mga anak. Pagpalain niyo nga po, Panginoon, ang lahat ng mga malilikom para sa ikalalawak pa ng iyong kaharian dito sa lupa. Sa inyo po namin ibinabalik ang mataas ng papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Kung nais po ninyo magkaloob sa inyong mga tithes and offering through online and mobile banking platforms, maaari kayong maghulog sa mga bank accounts na makikita sa ating mga screens. Maraming salamat po. Once again, good morning GCF Bulacan. Yan. Hindi po ako magsasolo. It's both an honor and privilege to praise the Lord by serving Him through our community. We are from Grand Real Growth Group, and we would just like to share a brief testimony of our GG family. The Lord blessed us a loving community in the year 2014. He blessed us with 5 members, including my parents, Mel and Joyce, and some of GCF leaders, Brother Bonnie, Brother Roy, and Ninong June Guillermo. We first started our GG in garage at our small house located at Phase 2. Then after a while, our family grew bigger. The Lord has been very gracious to us by letting us meet new souls for His glory. From a small garage, He provided us a small kubo in front of our house at Phase 2. From 5 members, we were multiplied to 30 members. Since our members becoming large, the Lord blessed us loving pastors to lead us.
And just like the past years, God hears our prayers to grow with Him as a community. We keep on praying for more souls to meet and share His goodness. Thankfully, the souls planted are still growing in the Lord until now. God is indeed faithful in our GG. Last 2016, the Lord did a great miracle. From a small garage to a small kubo at Phase 2, He blessed us with a bigger place at Phase 4 with a prayer room. This time, God is clearly telling us to go forth and share the good news. Just like Moses, God has been faithful to our journey. Last 2017, we even had our daily vocational Bible school. There are almost 100 students attended the school. In 2020, the world was shaken by COVID-19. People were afraid to go out. Most of growth groups were paralyzed by fear. But with God's given strength to our leaders, special mention to Brother Vic Andrade, he continued to lead our group even online. God's word was continuously shared even in the midst of pandemic. Yes, there are technical challenges experienced, but God's powerful hands prevailed. We were able to continue to grow as community. In fact, COVID-19 has been a blessing in disguise as we've taken this chance to share the blessings to others. We were able to spread His hope and peace to the people around us. We grew as a family. And as a family, we pray, we eat, and we travel together too. We enjoyed God's blessings as we continuously share this to others. And up to this day, we are being led by one of our committed pastors, Pastor Rodney, who also loves to eat, travel, pray, study, and share God's word. We are very thankful for his life. And before we sing our song entitled To Be His Child, we would just like to leave an encouragement to everyone that as the lyrics of this song goes, "For I know who I truly am inside, and it means everything to me to be His child." To be called children of God is something. This is far greater than being called the most powerful, the most beautiful, the richest, the strongest, the most entitled, and many more. To be His child is the best title we could ever have. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, I am a child of God. You are a child of God. Come on, sabihin nyo po, anak tayo ng Diyos. Okay? Anak po tayo ng Diyos. And that is the most powerful title that we could ever have. Sharing 2 Corinthians 6:18 says, "And I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty." Now the question is, GCF Bulacan, how are we being His children? Kamusta po tayo sa pagiging anak po niya? We hope and we pray that we have the same goal as His children, and that is to know Him and make Him known. Our main purpose is to give glory to Jesus while we live as a community, while we live as His testimony. And also, since I have already given the opportunity to speak, I would also like to invite everyone who live nearby Grand Royal Growth Group. Every Saturday, 3 p.m., you could join us in knowing Jesus as a community. You can approach me or anyone from our group. Once again, GCF Bulacan, we are from Grand Royal Growth Group. May the Lord be glorified on our presentation. Thank you. It's impossible to say everything it means to me to be a child of a loving God. But I know He has a plan to bring us home to Him again, a plan of happiness. It is the song He gave to us His life. It's brighter than the stars, and lighter than the sky. He places them behind.
Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Crisalda Minjola. Lumaki po akong Catholic, very religious ang family ko, na maraming rebolto sa bahay at meron mga panata. During Holy Week, meron kaming juices na binibigay sa mga tao na nagproposisyon. At lumaki po ako na okay lang kahit hindi ka mag-attend sa church o magsimba. Even though sa lamesa, kakain na lang, hindi nagdadasal. At kung magdadasal ay madalas natutulugan pa. Lahat po ito ay naipasa ko din sa mga anak ko na maling katuruan. Bago po kaming buong family na naging Christian, ang dami pong mga taong ginamit ng Panginoon. Year 1998, one of my co-worker invited me to attend NCCF sa Ayala, Makati. Isang beses lang po ako nakadalo. At ganun din po ang asawa ko, nung nasa Canada siya, madaming nakakilala mga Christian at in-invite din dumalo sa Sunday service at Bible study. Taon 2016 po, nung umuwi kami ng Pilipinas, galing Canada, dahil na-expired yung work permit namin. At nagkaroon kami ng problem ng mag-asawa. Doon po ako nagsimulang magbasa ng Bible. Catholic Bible po ang una kong nabasa. Madami po akong nabasa doon na meron mga mali sa pagsamba namin sa Panginoon Diyos. During pandemic, yung pinsang kong pong taga-Belgium, lagi siyang nagsisend ng mga link ng worship song at Sunday service ng URC Upper Room Church Belgium under G12. Pinapanood ko po at pinapakinggan ko yung mga priest ng pastor nila. Then nagkaroon ng online kids church, nag-join ang anak kong bunso, si Angela. Patuloy kami nagba-Bible study ng pinsan ko at tinuruan niya ako magsulat ng letter sa Panginoon at ito yung kung paano mag-devotion, yung soap. Dumating din si Bea Aliala, in-invite ang panganay kong anak na mag-Bible study din. Naging stable na po yung protocol ng government, pero kami patuloy online na nakikinig ng Sunday service ng Upper Room Church Belgium. Hanggang ang panganay ko pong anak na nagsabi sa akin, Mama, magbo-born again ako. Hindi ko po pinansin. And then the next day, ganun pa rin po ang sinabi ng anak ko na Mama, magbo-born again ako. Nag-react po ako noon at sinabi ko, born again ka dyan. Isang araw po, nagbasa ako ng book, 1 King chapter 3. The whole chapter binasa ko, na-amaze ako sa Panginoon. Tinanong ng Panginoon si Solomon kung ano ang gusto niya. Wisdom ang sinagot ni Haring Solomon at binigay ni Lord, hindi lang wisdom, pati wealth. After ko nabasa ito, nag-pray po ako kay Lord, hindi pa ulit-ulit na dasal. Sabi ko, Lord, gusto ko rin marinig at maintindihan kung ano ang sinasabi mo sa akin. And then, natulog na po ako. Mahaba po yung prayer ko noon. Bigla po ako na naginip, na nahuhulog, nalulunod at lumulubog. Tinataas ko ang kamay ko, hindi ako makaakyat at bigla po ako nagsalita, Lord, mag-worship pa po ako at doon ako nagising. Nakita ko yung window ko na madilim pa, nag-pray ako at humingi ng tawad sa Panginoon. Then natulog ulit, merong pumasok sa mind ko na nagsabi, sinong gusto mong maligtas? Nagsagot po ako, sinabi ko, family ko. Then nagising ako, nakita ko yung window, umaga na po, it's 7 o'clock in the morning, nag-pray ulit ako sa Panginoon at nagpasalamat. At tinanong ko siya, Lord, kayo po ba yun? Dali-dali ko pong tinanong ang anak ko kung sino yung ka-Bible study niya. And then sinabi nga ni Bea na, dito sa GCF, Dakila. Dito po kami dinala ng Holy Spirit. I remember po, unang pasok namin dito, kaming mag-iina, grabe yung pakiramdam ko, nag-goosebump po ako at lumuluha. Sinabi ko sa Panginoon, Lord, nandito na po ako at nag-pray. After service, inanyahan kami ni si Sally na umakyat para mag-coffee at ipag-pray. That time po hindi kami nakaakyat dahil meron kaming pupuntahan na iba. Pagdating namin sa bahay, tinanong ko ang mga anak ko kung anong naramdaman niya sa church. And then ganun din mo sinabi nila, naiiyak at naintindihan nila kung anong mensahe ng Panginoon. Then ganun din po, dumating si Ariel, galing abroad, dinala ko rin po siya rito. Pero hindi ko pa po sinabi sa kanya kung ano naranasan namin dito sa GCF. And then, dumating po yung kakanta ng worship song, nakita ko po yung asawa ko na lumuluha. Dito ko lang po sa church naramdaman, yung puso kong nawala yung mga mabibigat
na pakiramdam. At nag-decide po kami mag-asawa na magpa-members, sabay-sabay na family, at sabay-sabay din po nagpa-baptize. 1 taon na po kaming Christian, madami na pong nagbago. Hindi na pwedeng kumain na hindi nagdadasal at hindi na pwedeng paminsan-minsan lang mag-church. Every Sunday, nandito po kami sa church. Pag wala kami dito sa worship hall, nasa Kid Church Ministry kaming mag-iina. As a Christian, kailangan po natin pumunta ng church every Sunday dahil ito pong church natin is embassy ng heaven dito sa mundong ito bago tayo mag-migrate. Tunay nga po, pag hinanap natin ang Panginoon Diyos at minahal at inaral ang kanyang banal na salita, makikita mo siya at mararamdaman mo ang presensya niya. It means to me everything to be His child. Napaka-bless ko po at ang family ko dahil dito po kami dinala ng banal na Espiritu sa iglesia ng GCF, Kid Church, Ministry at ang GG Grand Royal Family. The more na in-embrace ko ang pagiging Christian ko, the more na madami po akong nararanasan na pressure, trials, at stress. Pero dahil nandiyan ang Holy Spirit, ang comforter ko po and helper ko, and He is my Jehovah Shammah, the Lord who is present, nagiging maayos ang lahat. And of course, nandito yung GG Grand Royal Family ko na madami po ako natutunan. In any situation, magdasal, masaya, malungkot, may pera o wala, magdasal po tayo. Need natin mag-spend time with the Lord and to be a person of prayer. At si Pastor Rodney po, kahit busy siya, pag nalaman niyang merong problem ang isang kapitiran, mabilis po siyang dumating upang maging maayos ang lahat. Dahil na-experience po ng family namin ito na how many times po siyang pabalik-balik sa bahay. Sa GG po namin, hindi lamang spiritual na pagkain, nabubusog kami. Pati po masasarap na food, nabubusog ang aming mga kapatiran dahil ang Panginoon Diyos ay madaming binibigay na biyaya sa aming GG. Kaya lahat po kaming member ay nagtatabaan. I always pray po na magkaroon din ng salvation ang entire family ko dahil ako pa lang po ang Christian sa amin. And I always pray din po na patuloy magkaroon ng spiritual growth ang mga anak ko, especially po ang asawa ko. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Amen. So maraming salamat, Grand Royal Growth Group, para sa napakagandang awitin na inalay nyo para sa ating Panginoon. Tunay nga na tayo ay anak ng Diyos. Ngayon naman po, tayo dumako sa pag-welcome ng ating mga guests. Kami po ay labis nagagalak at nagpapasalamat sa mga bisitang dumalo sa araw na ito. Maaari lamang po na tayong tumayo pag natawag po ang iyong pangalan at manatili pong nakatayo upang mai-welcome ng ating kapatiran. Tinatawagan po ang mga first-timer na sina Brother Genesis Andres. Ayan, welcome po. Sina Sister Cherry Santos. Ayan, welcome po. Sina Sister Kia Molina. Ayan. Sila Brother Matthew Lustre. Ayan, welcome po. Sister Zanix Gaspar, brother. Yun, brother.
sina Sister Angeline Sakdalan. Ayan. Sister Cassie Trinidad. Yun, welcome po. Brother Eric Hoson. Welcome po. At Brother Reynaldo Cruz. Yan, welcome po. At meron din pong second timer sa pangalawang beses na naka-attend po sa GCF, si Brother Ryan Del Garcia. Yan, welcome po sa GCF. Kung may mga bisita pa po tayo na hindi natawag, maaari lamang pong tumayo. Ayan, meron po ba na hindi natawag? Ayan. Kung wala naman po, maaari na pong umupo ang ating mga bisita. Pero wag po muna sana kayo umuwi pagkatapos ng ating panambahan. Inaanyayahan po namin na kayo sumandali sa ating visitor lounge at maaari din po kayong dumalo sa mga fellowship pagkatapos ng iyong makausap. Amen. So ngayon naman po ay tayo dadako sa announcement. Membership class. Mag-uumpisa po tayo ng panibagong membership class at ito po ay gagawin simula October 1, 7:30 a.m. sa ating visitor lounge. Sa mga nais po na maging miyembro ng GCF Bulacan, maaari po kayong kumuha ng membership form sa office or pwede po tayong lumapit kay Pastor Rodney Ledesma. Next slide po. Programming tutorial. Magkakaroon po ng programming tutorial para sa mga senior high school, college student, members and non-members ng ating simbahan at mga estudyante sa campus ministry. Ito po ay ituturo ng ating kapatiran ng isang programmer na si Brother Dennis Budjo Mariano. Ang layunin po nito ay para makatulong sa mga estudyante nais matuto ng computer programming na maaaring makatulong sa kanilang paghahanap ng trabaho in the future. Kailangan lamang po ng magdala ng sariling laptop at kung wala naman po, pwede naman pong mag-share. Ito po ay gaganapin tuwing Sabado dito sa ating simbahan mula ika-2 ng hapon hanggang ika-4 ng hapon. To be announced po kung kailan ang date. Ito po yung magsisimula. Kaya sa mga interesado po, maaari po kayo magpalista sa cellphone number na ito. 0917-713-8428. Muli, 0917-713-8428. Next slide po, campus ministry. Mag-uumpisa na po tayo muli sa campus ministry. Sa mga nagnanais pong mag-volunteer para sa gawang ito, ibigay lamang po ang inyong pangalan para maisama sa listahan na ipapasa sa Marcelo. Muli, maraming salamat po sa pagdalo at magkita-kita po tayo sa panambahan sa susunod na linggo. God bless po. Inaanyahan ko po ang lahat na magsitayo para sa ating pangwakas na panalangin. Aming Ama na nasa langit, sa iyo ang lahat ng luwalhati sa natapos na gawain. Maraming salamat po sa presensya ng bawat isa, pero higit sa lahat, sa inyong pong presensya sa aming kalagitnaan. Nawa ay napangiti po namin kayo sa bawat bahagi ng aming pagsamba. Salamat po sa kalayaan na meron kami upang gawin ang bagay na ito at higit sa lahat sa dahilan kung bakit namin ginagawa ang pagsamba sa inyo. At muli Ama, nais naming hingin ang inyong pag-iingat sa bawat isa sa pag-uwi sa kanilang tahanan. Hilayin niyo po sila sa anumang kapamakan at kung hindi pa babalik ang aming Panginoong Hesus sa linggong ito, muli ay ibalik mo kami sa lugar na ito upang patuloy na magpuri sa iyo at sa iyong dakilang pangalan. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory, blameless with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and